po sa ating lahat. Kailangan po lahat ay pumasok na po sa ating loob na sinamahan para po makapag-start na tayo sa umaga nito. Tumayo po tayong lahat at magsimulan na po tayo sa ating pananampahan sa umaga. Magbigay tayo ng ilang minuto para sa ating mga personal prayers sa Panginoon. Pwede na po natin sabihin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa umaga nito na may nagmaminisin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa blessings na natanggap namin, Lord, sa kalakasan, sa buhay, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat, Lord. Maraming salamat po. Patuloy na kayo ay purihin namin, Lord, sa umaga nito. Maraming salamat, Lord, sa safe travel ng bawat isa, Lord, sa pupunta, Panginoon, upang magpurihan ka. Lord, patawarin niyo kami sa mga nagawa namin kasalanan na hindi karapat-dapat, Lord, mga pagkukulang, Jesus. Hinihingi po namin ang kapatawaran nito, Lord. Kayo po ang manguna, Lord, at mangusap sa bawat puso ng isa, Panginoon. Naway po, Lord, na pinapanalangin po namin na lahat po, Lord, na papunta, Panginoon, sa aming pananampahan, Lord, ay ingatan niyo po sila at mauna kayo, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, in Jesus' name, tinatalian namin ito, Panginoon. Hindi ka dapat karapat-dapat dito sa loob na to, in Jesus' name. Kayo po, Lord, ang mapupurihan at may tataas sa umaga nito. Ano mang gawa ng mga kaaway, sa hindi pa po, Lord, nakakapunta, Lord, naway kayo po ang manguna at manalo, Lord, sa puso nila, Panginoon. Kayo po, Lord, ang manguna sa aming worship, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga instrument, ang aming mga dancer, Lord, ang aming mga kami po mga awit, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin, Jesus. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Naway po, Lord, ang mga mensahe ng mga kanta, Panginoon, ay mangusap, Lord, sa aming mga puso, Jesus. Kayo po ang mapupurihan at may itaas sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin po natin pong worship ay nananampalit, Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig
Patuloy na papurihan ka namin, Lord, sa umagang ito. Hallelujah. Sa isang Diyos.
Pag-ibig mo'y para sa
Praise. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon ngayong umaga nito. Malamig, no? Kaya nakablock ako eh. Praise God. So, naka-live ulit tayo. Purihin ang Panginoon. Kala kami nagagalo dito sa akin sa estudyante ko pala. Kasi, unang-una, siyang sinulatan ng message ngayong umaga. Praise God. Okay na kayo dyan? Sure kayo Kasi sila. Tama-tama sa balcony kayo. Praise God. Excited ba sa salita ng Panginoon? Ngayong umaga, dapat lang. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayong umaga ay magbukas tayo ng ating mga Bible sa Matthew 6:24. Sige, pahanapin na natin kasi tayo ay tatayo para magbasa ng ating mga Bible ng ating verse ngayong umaga. Okay po, lahat tayo tumayo para basahin natin sapagkat ito ay salita ng Panginoon. Si Jesus Christ po talaga ang nagsabi nito. Sige, game. Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hallelujah, Lord. Praise your name, Father God. Thank you sa umaga dito sa panibago ng aming buhay. Sa panibagong pagpiting ng puso para sa iyo, Lord. Purihin ka. Salamat sa panibagong lakas, kalusugan at buhat sa iyo ngayong araw na ito. At Lord, we pray, Father God, na namang nakikita mong gawin sa aming puso. Pakipatawad po, pakilinis mo po ang bawat isa sa amin, lalo ang mahayag sa aming mga buhay, lalo kami ma-inspire, Panginoon, ngayong umagang ito na yung Banal na Espiritu sa pakikinig na yung mga salita. Hayaan mo na magkaroon ito ng kapangyarihan sa puso ng bawat isa, Lord. At ikaw ang mahusap, ang anointing, Panginoon, hindi lang sa tagapagsalita, kundi sa makikinig, Panginoon. Iparanas mo ang iyong pagmamahal, ang iyong mapangyarihan sa buhay ng bawat isa. At ano man ang gawa ng maaway, na ma-out-of-focus, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, dinawasak namin in Jesus' mighty blood, in Jesus' mighty name. Panginoon, ang tagumpay palagi ay sa iyo, mula sa umpisa ng mga salitang ito hanggang dulo. Lord, ang panguna at tagumpay, over mo namin sa iyo. Thank you po sa bawat isang namin ko, Panginoon, pagpapala ang lahat ng makikinig mga salita mo, Panginoon. Ang iyong lingkod, Lord, dalangin namin na ikaw maging guest sa speaker namin ngayong umaga nito. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita, at ikaw ang magbubukas ng mga espiritu ng puso, pandinig, paningin ng mga kapatid sa Bulog Christian Fellowship. Thank you po sa iyong kabutihan at deserve mo na itaas ka namin, deserve mo na patuloy ka namin pasalamatan ngayong umaga nito. Salamat po, purihin ka in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, nabasa po natin. Alam niyo po yung mamon. Tinapay. Sino may favorite nun? Wala naman. Kasi ako inaamoy ko yun pag kinakain ko eh. Pero ito, alam niyo yung mamon. Alright. Okay, sabihin natin, no to mamon. Tama ko pronounce mo kasi double F ito eh. Mamon. Yes. No to mamon.
Yan ang ating title. Ayan, ang kayong mamon. Okay, no? And, mga kapatid, sino o ano ang yaman nyo? Mayaman ba kayo? Praise the Lord. Okay, mag-usama natin loyalty. Pag loyalty, ano yung loyalty? Loyalty award. Ang loyalty, binibigay ito, kunwari, sa OMSC, nag-kinder ka doon, nag-elementary ka doon, nag-high school ka doon, kung graduate ka ng college doon, may loyalty award ka. Diba? Ibig sabihin, wow, loyal. Talagang walang piniling eskwelahan. Mula kinder, mula nursery hanggang college, aba na nag-graduate, may award, may medal ka. Yun yung loyalty. At sa amin, sa gobyerno, kapag naka 10 years ka, meron kang loyalty pay. Wow, 10,000 yun. Another, pag naka 15 ka, may another 5 years ka, ay 5,000 ka sa iyong 5 years ulit na loyalty sa department. So ngayon, ang loyalty ay faithfulness. No? Usually, ang loyalty dito na tinutukoy ko ay patungkol sa tao, sa atin. Ngayon, kanino ka loyal? Sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend. So dapat, kung kanino ka loyal, alam mo kung kanino ka loyal, sinusupport mo yan, di ba? Sinusuportahan mo yan. Wow, talaga naman. Dito lang ako. Okay. At, alam niyo ba, ang salitang neutral. Neutral. Pag neutral ka, walang kinikilingan. Pero pag Kristiyano ka, dapat walang neutral. Narinig ko to sa isang matalino, magaling na tao. Sabi niya, ang neutral, pinapatay. So, ibig sabihin, dapat mamimili ka kasi talaga ng isa lang. Na doon ka lang loyal. Sa buhay Kristiyano po, neutral is not good po. No? If we are referring sa pagsaserve natin sa Panginoon. Narinig niyo na po ba yung salitang walang, ay ano ngayon? Wait, sinulat ko siya. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Bakit? Pipili ka lang talaga ng isang ilog na kung saan doon ka mamamangka. Yun yun. Ang buhay Kristiyano, ganito. No? Mamimili ka lang, Diyos o kayamanan. Okay. So, dapat may pinipili tayo. Hindi pwedeng neutral. No? Okay. Ano ba ang tinutukoy na yaman? Dito, Diyos o kayamanan, sabi dito. Sabi sa verse natin, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa. Ang isa, iibigin niya, mamahalin niya, magiging loyal sa niya. No? Ang isa, iibigin na ikalawa, paglilingkuran ng tapat, ang isa. At ang isa naman, hahamakin. No, hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho. Sabay, ang Diyos at kayamanan. So, sabi ko dito, ano ba ang tinutukoy na yaman? Dito, sa verse natin. Wala naman tayong yaman, may asset pa kayo? Meron naman. Salamat naman, no? Sino ba talaga mayroon? Milyones talaga na asset, natira sa salin. Kasi nagsalin na tayo mga moms, no? Yung iba, negative. Pero ako mabayad na deficit ako eh. So, kailangan ko yung matira naman. Okay. Kayamanan in this verse, referring po to earthly things. Dito sa verse natin, Diyos o kayamanan. Pag sinabing kayamanan dito sa verse, Matthew 6:24, it refers to all earthly things. Earthly, sabi nakikita lang. Lupa, ay, sinabi lupa yung mga, ano dyan, malubang. Meron. Sa paso, meron naman, madami, no? Pera! Pera talaga eh. Ito talaga tutukoy niya naman dito eh. Bahay! Wow, salamat sa Panginoon. Car! Kung naman niya na nakikita lang. Pamilya mo, yaman mo yun eh. No? Career, ang mga alahas mo, etc., etc. At ang yung pag-aaral, minsan yaman mo yan. Okay. At alam niyo po, kung saan nakatuon ang puso, ang isip, kung nakatuon dyan, sa mga yaan na nabanggit ko, sa pera mo, sa pamilya mo, sa karir mo, sa kung ano man, Diyos mo yan, o Panginoon mo yan. Maliit na lang na letter D,
at maliit na letter P. Pareho yung Diyos at Panginoon. Ibig sabihin, pag nandun ang puso mo, ang isip mo, nakapokus ka doon, Diyos mo siya. Sinusunod mo siya, napapahalagahan mo siya. Kasi doon nakapokus, so yun ang iyong Diyos, yun ang iyong Panginoon. Boss, no? Ang oras mo, ang panahon mo, madalas napapahalagahan mo. Kung kanino ka nagpapahalaga ng madalas, ang focus mo nandoon, ang isip mo nandoon, ang puso mo, ang panahon mo nandoon, yan ang iyong Diyos. Yan ang iyong Panginoon, yan ang iyong boss. Kasi naging Panginoon natin ang mga bagay-bagay, pag-focus natin yan. No? Okay? Sa Mateo 6:21, ito na yung gusto kong verse. Kung saan ang iyong kayamanan, nandoon din naman ang iyong puso. Naroon din naman ang iyong puso. Okay. Ako ganito eh. Pag walang laman, usually, every day, pagpasok ko sa school, hindi na ako nagdala ng pera kasi siguro dahil wala ka dalhin. Pero ako nagdadala ng mga 1,500. Sapat sa akin ng 150 pesos, basta may gas ako, kasi ang merienda ko 25, pero medyo natatakaw-takawan ako ng time. Kasi pagkain sa kantin, nakaka-50 pesos ako. 5 lang kasi 5 pesos ang spaghetti, nakakita ng balon, ganyan. 5 pesos o 10 piso ang mani. Basta, marami na naman sa 50 pesos. So, hindi ako nagdadala ng pera. Pero ito kapag may dala akong pera, nilala ko talaga yung ulo ko. Teka baka mawala eh. Di ba? Nandun yung isip mo. Pero tingnan nyo, pag wala kayong pinatatakutan na mawala sa room or sa bag mo, okay lang kahit saan nakalagay. Yun, napapalagay natin. Natatakot tayo na baka mawala sa atin. Okay po. See? Sige, kita natin. Kasi mahalaga eh. Sabi kung saan ang iyong yaman, nandun ang iyong puso. Kaya ang puso natin, mga kapatid, puso, dahil buwan ng puso ngayon, bantayan mo. Amen. Ingatan mo ang iyong puso. Baka mabihan ng iba. No? Baka mabihan ng yaman ng mundo. O kung ang pag-ibig, kasi pag-ibig, kasi February. Ako po, nag-design sa office, ang pinaka-sentro ng aking photo booth ay John 3:16. Yun kasi talaga. At pag Kristiyano, wala pong Valentine's Day tayo, ha? Pero may pag-ibig. So pag-ibig, itaas ang Panginoon. Itaas si Jesus Christ. Hindi si Valentino. Valentino ba yun? Okay. Ay, praise the Lord! Oy, birthday yun! Yeah, walang Valentine's sa Kristiyano, pero meron tayong pag-ibig na malaki. The greatest gift of all, the greatest love of all, si Jesus yun. John 3:16. Yan ang pinakapuso ng February. Yan po ang pinakapuso ng February, ha? Hindi si Cupid na may hawak na arrow. Si Jesus. May araw ba? Sorry naman. So, pwede bibigay sa akin. Praise God. Okay po, ingatan ang puso, baka mabighan ng yaman. Kasi sabi kung saan ang yaman mo, hando doon ang puso mo. O baka nandun ang puso nyo ngayon, ha? Sabi, hindi nakalaki yung aking parto. Okay po? Sabi rin po sa Mateo 6:20, huwag mag-impok ng yaman sa lupa. Bakit? Merong? Okay, pero kung aayusin ang pag-pronounce sa ama. Okay ba kasi yun eh? Opo. Pero sa ibang salin, insekto ang ginamit. Kasi sabi ko ka mag-impok ng yaman mo dito sa lupa kasi ito maraming insekto, maraming tama, maraming kalawang. Pero may nakita sa Facebook, tumaan, nag-impok siya ng maraming bill 1,000 ubi bill. Ay, hindi pa nakakama siya buildings. Ano nangyari? Inanay. Diba? So, hindi lang pala tama, may anay din. So, yung insekto, general, pwede sirain talaga. So, ibig sabihin, lahat ng earthly things, temporary, mawawala sa atin. Diba? Okay, patalasas muna tayo. Galing kasi ako ng birthday, last Saturday. Kahapon, galing din ako ng birthday. Di pala alam nung celebrant na nag-post ako. Eh, may MC. Wala ko talaga yung MC. Talaga mag-award ako ng 1 million. Kasi ang sabi ng MC, bring me 1 peso bill. Seryoso siya. May nagdala rin ng piso, may award. Sabi ng katabi, may 1 peso bill ba? 1 peso mo din yun. Alright. Kapanas-tas na. Praise God. Diba? Sabi ng pag-host, pag hindi ka sigurado sa use ng her at him, huwag ka ng English.
Diba? Kasi nakakalito na. Sa akin mga Pilipino kasi, kailangan na lang kung kailan ginagamit ang her at saka him, ang she at he. Kaya kung hindi ka sure, ano English? Total mother tongue naman tayo. Nagkakaroon na iintindihan natin. Di ba? Kasi mas nakakatawa-tawa pa, ako seryoso ka doon. Confident ka, natama yung sinasabi mo, di ba? Eh, paano kung may nakikinig na namang use ng her at him? Okay, panalastas lang. Okay po? So, temporary, nasisira ang lahat ng earthly things. So, sabi mo, kung mag-impok ng yaman mo dito sa lupa. Okay. I-advise ako ng Kristiyano. Mag-ipon. Here on earth. Kasi masisira lang ng tama. Pero sa totoo lang, sa literal, masarap may ipon. Diba? Masarap may ipon. Ito naman yun. Pero kasi ito, wala rin nakakahulugan ito. Kasi sa ay, bawal pala mag-ipon. O, susin mo na lang. Susin sa ATM ko. Diba? Yung katakot na mag-gigas na sa ATM eh. Kasi minsan, nakaka-transfer na hindi naman yung nag-transfer. Diba? Yung natatakot, buti na konti lang naman. Ito, malalim ang pakahulugan dito, spiritual matter po ito. Spiritual ang pinag-uusapan natin. Porque, ay, ubusin ko na pala yung tumon. Pati yung nakatalo ko sa ilalim ng aming katre. Tama. Pag medyo mahirap, katre. Pag mayaman, tama. Pag may social bed. Ganun natin. Parang kami nung bata kami, naalala ko yung lola ko, pag manipis, kumot, ang makakalala nyo, blanket. Yun naman yun. Naalala ko, tanda lang, natawa ko, si Lula, kumot at blanket, pareho lang. Diba? Pag malaking bayabas, baba jelly, pag maliit, baba. Baba jelly, namin natamis na yun eh. Nakariwan mo ng panahon, pero masaya. Diba? Parang mali-mali, pero tama. Ang sarap ang sa'yo lang. Diba? Baba jelly. O sige, okay. Masarap po na may ipon tayo. Masarap naman talaga na meron ng yaman. Hindi ka nahihirapan. Ang paghihin ng estudyante, may indigikas ka agad. Kapag paghihin ng allowance, meron agad. Purihin ng Panginoon. Hirap pero. Hirap ako, pero nararamdaman ko yung gaan. Sa ito, paala ko eh. Literal po, hindi na mahirap ka mag-isip, iwan ang ulamin mamaya. Kasi may pambili ka. Pero pag wala, tapos yung isa lang na tawag dito, order, tapos pagsasaluhan niyo yung nalimang magkakapatid. Talaga naman, yung patakatas na lang sa akin doon. Isantes, pag minuto, tapos palaman ng kapatid, yun na, ang laman ng karne. Diba ang hirap nun? Pero purihin ng Panginoon kasi nakaka-survive tayo. Hindi lang basta na itatawid ang bawat araw. Kasi may Diyos tayo. Amen? Alam niyo, actually, nabagbag talaga yung pag-usap namin kagabi. Kasi may kausap ako. Nabagbag ako sa usapan. Kasi hindi rin may isang order na pag sasaluhan yung 5 kayo, mahirap yun na. Parang gusto pa, kumain na rin ang ulam. Diba? Pero purihin ng Panginoon. Kasi ito mga pinag-uusapan namin, topic namin, mga anak ng Diyos. Palagi naka-blush on, maganda pag nakaharap sa pulpit. Praise God, hindi halata na ang ulam ay isang order lang pala. Pero, magpaalam pa kayo. Ako totoo lang, nangihinayang ako kumain ng isang order, isang kain ko lang. Kasi pag nagluto ako ng may saluyot at malugay na may burrito, yung 80 pesos, salat na yun. Pero pag 80 pesos na isang order ko lang, kakainin ko lang sa isang kainan ko lang, sayang. Kasi ako namin. Yan, nakita. Praise God. Okay po. Alam nyo, masarap na may ipon. Pero, masarap na marami kang kinakain. Masarap na marami kang sapatos at damit. Pero alam mo minsan, yun yung nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Na parang ngayon, man naman, okay lang, hindi ka nagayang mag-pray. Hindi ka nag-pray hard pag okay ang lahat. Pero kung baga, yung repeat ka talaga, ay mag-iyak ka talaga. Ikaw na lang. Last verse ng Panginoon. Madalas last verse ng Panginoon. Ay kasi, pag normal ang lahat at takbo ng buhay ko, ang dalo is smooth. Wow, walang rap. Okay naman na lang. Ay, click mo na lang eh. Thank you, Lord. Okay na to. Okay na to. Diba? Okay, let's go to Mammon. Ang Mammon. Let's go to Mammon. Bago ako nag-search, wala ako ng outline. Sa'yo, dahil tagang divine wisdom talaga. Salamat talaga. Kahapon, hindi ko alam kung paano makakasya ng aking guest case. Kasi around 10, may chat sa akin, tulog ka na.
maglalakad tayo sa bundok. Kasi naglalakad kami sa bundok. Bakit ako yan? So, si Uber na doon, hindi ako pumunta. Sabi ko, anyway, worth it. Kasi before 5, wala ako ng outline ko. Kasi after that, maglalaba ako. After that, nagagawa ako sa school. After, nagawa ko sa school pa invitation. Hindi ko naman pupo sa invitation. Grabe na, pabigay ako pero 50 pesos na nakawa natin. Pero alam ko invitation, no? Eh, paano hindi na pupunta? Ma'am, sabi ko ni Mama, bukas punta ka sa bahay kasi birthday ko. Gusto ko yung bata. Okay, sige, ba't nagsabi? Napatawag na lang kita sa Shopee. Maya-maya yung ate. Ma'am, punta lang po kayo sabay kasi birthday ko ulit 1. Maya-maya, ilang minuto lang, oras o gano'n. Nag-chat ang nanay, Ma'am, baka makalimutan mo, birthday ko bukas. O, hindi ka punta. Di ba? Napaka-special. Ulit-ulit na. O, so yun, siyempre, puli na kami kasi sa kitchen ako dinadala, palagi. So, marami ako dala ng kandireta, pinapalitan ako, dalawa ako. So, pas, kalamay na masarap sa kabigo, satisfied naman lang ako. Praise God. So, kaya hindi mo pakimpi pag gano'n, di ba? Tapos parang ito lang hinanda mo, dadagdagan mo kasi ang daming padala sa'yo. Oo. Sabi ko, salamat. Nagpasalamat sa akin ng gabi. Sabi ko, hindi ako ang dapat magpasalamat kasi ang dami kong nag-sharo. Kasi pwede ko pasalamat. Hallelujah. Praise God. Okay, let's go to Mammon. Mammon refers to material wealth. O, biruin nyo yun. Wealth siya sa lupa lang, pag mammon. Yung mammon na masarap, mammon, pinakain yun. Usually, ang mammon, nakalive naman tayo, pangit talaga ang amoy niya tayo sa yes. Napapansin nyo, inaamoy ko kasi yun eh. Inaamoy ko yung mammon. May iba siyang amoy, pero sarap na diba? Pero ang mammon, huwag natin mahalin dito. Sabi ko, kaya na ang title natin, no to mammon. Okay, why? Kasi ang mammon, it refers to material wealth. Wealth, earthly wealth. Tumutukoy lang siya sa yaman ng mundo ito. And this is the rival master in serving the Lord. Ibig sabihin, ano yung rivalry? Laban. Mayroon tayong term. Karibal. Very good. Karibal. Karibal ito sa paglilingkod sa Panginoon, ang mammon. Ayan. Diba? Natututo tayo. And this verse, sabi ko nga, sinerge ulit, para makasure ako. Kasi may Bible na red ang sulat. Ibig sabihin yung red ang sulat, si Jesus talaga na salita nun. So ako, dahil ito lang yung Bible ko, sinigay ko sa akin na kaibigan ko. Wala siyang red, pero si Jesus talaga ang nagsalita sa atin dito. This verse po, galing talaga sa salita ng Panginoon, sa bibig ng Panginoon, itong Matthew 16:24. So yun. Kaya nga ang Matthew 16:26, sabi, ano yung Matthew 16:26? Sa gusto mong verse. For what if a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Makamtan man niya ang lahat sa daigdig na ito kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang mapapala? Sa ibang salin, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Wala. Ito po yung aking Bible study. Last Martes, nakakatuwa. Alam niyo, sobra yung joy talaga na nararamdaman ko. Ganun pa na talaga pag nagiging tayo sa Panginoon. Nang hindi mo pinanghihinayangan yung late mong uwi, na hindi mo pinanghihinayangan yung pagod mo, wala. Hindi ako mapagod. Ang totoo niya, nag-enjoy pa ako sa akin ginagawa. Sabi ko, sinasabi ko talaga sa mga ako. Kasi hindi na basta sharing kung nangyari talaga. Nag-open na naman ang Bible study. Sobra, Lord. At may chat akong nasa sa akin. Na mag-transfer. Kasi ko, pakipalik ang chat. Ayaw ko na po mag-transfer. Bakit? Ayaw ko na Bible study. At alam nyo, alam ng Diyos palagi. Hindi ko kailangan magsalita. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mas matalino siya sa atin. Kasi dapat ako for transfer na talaga ako eh. Pinakakuhaan na ako eh. Pero, hindi natuloy. Bakit? May mas matindi pala gagawin ng Panginoon sa buhay ko. At naka-process. Pinroseso ng Panginoon kasi after 7 years, saka lang na inatuparan. Na isa ang tuparan. Galing, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag mo tayo magmadali sa plano ng Diyos sa buhay natin. Sa tamang panahon, Isaiah 22, ang tuparin ng Panginoon. At sabi ko, ulitin ko, kapag ang pangarap mo ay para sa Panginoon, tutuparin ng Diyos. Ulitin ko, sino dito ang may desire ang puso na mag-pastor? Ganto. Kasi itong nakaraan, nataas ko na ito, nataas talaga, zero talaga eh. Baka kayo nagbago na, baka mayroon.
Wala pa din. May desire. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, yung willing talaga ang puso natin. Sabi ko, hindi mo kailangan graduate ka ng theology. Hindi yun kailangan. Although, parang gano'n ka naman. Pero, kasi baka mag-aral ka pa ng 4 years, tapos hindi ka na kasama dito sa bubog, tapos di ba, tapos ang first ka naman ka na ng pastor. Akin! Wala! Babae pwede. Sa ibang church, hindi pinapatayo ang babae. Kasi nga naman, hanggat may lalaking willing magpagamit sa Panginoon, okay, hindi tayo ang babae. Pero pag wala na, hindi natin sa akin, wala pa rin. Wala pa rin. So, magtatanong ulit ako. Sabi kasi kanya, tumatawa kapatid ko, oh, praise the Lord, purihin ang Panginoon kasi ang tagal ng tulog ko. Kahapon naman nag-pray ako sa birthday, pansin mo na ako sa prayer talaga. Hindi ka kinalalang ng tulog muna ako. Kagabi, nagising ako siguro before 12. Wala ka rin, before 12. 12. Gano'n. Tulog ko ako ng tulog. Ginawa ako na. Nag-iit ako ng tubig. Ginawa ko ng mainit ng tubig. Next, nakita ko ang gabi. Nag-map ako. Midnight, nag-map nanay takip. Talaga. Para pagising ko ako malinis. Sabi ko sa kasama, nagulat pa ako. Uy, midnight, kasi cellphone ako. Hindi ko kailangan na masyadong malinis, dahil lang masyadong malinis. Pero, ang mga maliliit na bagay na tulong sa pagiging nanay, pagiging palwan. Pinagwalis pa man lang. At hindi ka mawasan sa pagiging tatay. May mga tatay, 1, 2, 3, 4. Mga tatay, hindi ka mawasan sa pagiging lalaki ang magwalis at maghimnaw ng plato. Kuya, itik-itik. Kaya tingnan mo mas ng plato. Praise the Lord! Sana all! Ngayon. Oh, praise God! Tatay, celebrate. Tingnan mo mas ng plato. Grabe, sana all. Kaya Anoy, yung mas ng plato? Praise the Lord! Hindi lahat ng tatay naglalaba. Hindi lahat ng tatay naghuhugas sa plato. Hindi lahat ng tatay marunong magwalis. Kaya kayo mahalin yung mga asawa ninyong nagwawalis, naghuhugas at naglalaba. Ako kasi ang asawa ko nagluluto. Nagluluto yung pagising namin kakahan na kami. Panalo doon. Praise God. Pero sa ibang bagay ako magtimano. Kasi alam mo, hindi na perfect eh. Kasi maghahanap ka talaga eh. Nagigigil ka eh. Anyway, salamat. Wala Grabe wala kayo waiting. Sa 4 na tatay. Lukot naman, 4 na tatay. So, 4 na. Pero marami na matahan. So, ibig sabihin, ito po ibig sabihin, kung hindi ang tatay, makakarating sa langit. Kunti lang tatay na nasimbahin. Ay, nagulat kayo pag hindi nasimba yung tatay sa langit talaga. Ha? Hindi ka nakita sa simbahan? Bakit dito ka? Wala yun. Di ba? Okay po. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi lahat. Di ba? Pero alam niyo pag-asawa niyo na yan, hindi happy na talaga ng lahat-lahat. Kasal na bigdan. Ito na po yung kadas. Ay, aber, hindi ka na ba? Okay. Amen. So, yaman natin. Ano man ang yaman natin? Anong yaman ko ulitin ko? Meron baga. No? Sabi sa awit, alam nila ito, nasa'yo na ang lahat. Ito yan. Daniel, Padilla. Okay. Ngayon, ano naman kung nasa'yo na ang lahat? Ano ngayon? Ano gagawin natin? Kung nasa'yo na ang lahat? Ngayon, sino ang totoong mayaman talaga? Ang totoong mayaman talaga, ito sinasabi ko sa mga beginner na sinasabihan ko. Kaya Jesus lang talaga natin makikita ang totoong yaman. Si Jesus ang totoong Diyos. No? Diyos na buhay. Siya ang tunay natin yaman. Wala na. Period na yun. Okay po. So ngayon, kinanta natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Totoo yun. Kaya talaga yun. Kaya kasi lang ko ito, mahal na mahal ang Panginoon. Kasi marami nagsasabing mahal na ang Panginoon. Pero sa basic na bagay, na dapat patunayan nilang mahal na ang Panginoon, hindi mo kita. So pag kumanta ka ng mahal na mahal kita Panginoon, tapos hindi mo naman talaga mahal ang Panginoon,
Kung nasa kanta mo, sinuwanin ka talaga. Oo yun, bakit? Ako, sabi ko nga, hindi pa ako wala sabi Kristiyano ako, tapos pahuli-huli ka din sa church. Pero sabi ko, mahal ko ang Panginoon. Pero mahal ko ang Panginoon, pero upset. Eh, parang lang yun lang sa mga simpleng bagay na yun. Eh, sabi ko, ay, hindi ko ako malinilang. Mahal ko ang Panginoon, pero anak ako ng Panginoon, Kristiyano ako. Pero ang daming sablay. Eh, sablay din naman talaga tayo. Pero yung mga basic baga na makita sa atin na Kristiyano talaga tayo. Wow! Huwag natin ipahiya ang Panginoon. Kasi natin, mahal natin ang Panginoon. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Patunayan mo. Ano ka maligo? Oh, di ba kayo gano'n sa inyo ng announcement? 8:30 po ang ating pananambahan. Hindi ako nag-travel pa rin sa ito. Wala pa yun. 9 pa yun. 9:09. Di ba? Saan doon? Maluwag tayo eh. Napakaluwag po natin. Sobrang luwag. Pinag-aaralan namin sa Aralin Panlipunan. Democratic country tayo eh. Lahat nasasabi natin. Lahat nagagawa natin. Maluwag tayong bansa. Maluwag ang Google San Pedro City. Maluwag ang malawak. Maluwag ang maluwag. Diba? Pero kung mag-iipit talaga, lalo lang wala mga simba. Mag-iipit sa time, mauubos na ng membro. Kaya nakapamper ko ng Kristiyano kasi maluwag. Anyway, maluwag man ang masikip. Bahala kayo. Ay tayo man magasulit sa Panginoon. Diba? Masusulit natin sa Panginoon eh. So yun. Hindi kung kailan mo lang kailangan ng Panginoon. Pag sinabi mo, mahal mo ang Panginoon, hindi kung kailan mo lang siya kailangan. Kung kailan ka lang convenient, ay maluwan ngayon, magsimba ako. Hindi ako gahon-ahon eh. No? Kasi lipit ka lang, kaya ano nasimba? Ay, loob ko sa Panginoon, nasaksak ako. Saka lang nasimba eh. 50-50 na. May sakit na. Mahirap na yun. Nagabuyog ang ulo. Papagandal ka? Loobo. Nagabuyog. Diba? Mahirap yun kasi hindi ka makakonsentrate. Kaya ang konsentrasyon mo sa buyog ng ulo mo. Sa sakit ng ulo mo. O, diba? Yun. Kaya yung mga ngaral 12, basahin nyo mga paulit-ulit yan. Ka-inspire kaya. Ang mga ngaral 12, talagang very practical. Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Habang malakas ka pa, habang hindi ka pa bungi, habang ang mata mo ay malinaw pa, kasi ako 43, ako 44, 117, gusto nyo kapatid? 44? Medyo ano na yung sablay yung mata ko eh. Eh, pinag akong eyeglass. Kasi bago ka mag-dilim ang panin mo, bago ka magbungi. Pag nabungi, pag talaga, di ba sabi ko sa inyo, sinaw kaya yan pag nagkanta ka? Paano? Eh, kaya dapat the best talaga. Pag lang sa Panginoon. Hindi ano kasi walang may problema, mga kapatid. Dapat talaga nakaano na pag-Kristiyano na ako, matik na yan, matik pa. Sabi, matik na pag Sunday ba? Ready ka na sa church? Kristiyano ka eh. Anak ka ng Panginoon eh. Anak ka ng Diyos, malalim yun. Malalim. Hindi yung kababawan yung anak ng Diyos. Pag sinabi mong anak ikaw ng Diyos, konektado ka kay Kristo. Ang linggo, matik yun, sa church ikaw. Congratulations sa kuya na yatiin. Kasi ilang beses mo na nakikita na praise God. At may bago si Carla. Carla, ano mo na kung pangalan? Basta unit yung pangalan niya. Praise God. Sabi po sa ating verse, we cannot serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay na dalawa na neutral lang. Ay, faithful ako sa kabila, faithful din ako no. Hindi pwede yun. Talagang sitiraan mo isa dyan. Kaya loyalty, mahalaga po yan. Sabi, you will hate or love the others. The other. Ay, mahalin mo yung sign. Ako hindi. Ano yung paramdam ko pag loyal sa akin sa tao? Ano yung loyalty ko? Okay. Pero pag wala, hindi naman nasabi ng mga secrets ko dyan. Eh, sabi niya sa kabilang master. Di ba? Totoo yun. Pag ramdam mo na hindi loyal sa'yo isang tao, huwag ka magsabi ng secrets kasi nakarating yun doon. Pero pag loyal sa'yo, kayo lang yan. Sana all. No? Sana all may loyalty. Yes. Natuwa ako. Alam niyo yung mga anak ko kasi malalaki na sila. Kasi ako po, yung hindi ako nakakatiis sa isang tao. Kahit yung mga sa akin, sinasuyok pa kita eh. Pero ngayon, kasi iniisip ko, bakit ako sinusuyok? Kasi iniisip ko palagi na anak ako ng Panginoon. Para ako yung may malaking pananagutan sa'yo. Which is, sa paligid Kristiyano, oo. Pero sa totoo lang, mahirap yung ayaw na baga sa'yo, no? Mahirap. Mas wala ng loyalty yan sa'yo. O
Okay. May pipiliin ka po talaga. Okay. Piliin ka talaga. Walang neutral. May iso-surrender ka talaga. May give up ka talaga. Walang neutral. May paglilingkuran ka talaga ng tapat. Walang neutral. May kakampihan ka talaga. Walang neutral. No? At ang loyalty. So, ang loyalty dapat neutral yun. So, mamimili ka lang, Mammon or God. Earthly things or si Jesus. Yung salitang balanse, ewan ko nasabi ko na sa inyo. Ang salitang balanse, sinasabi, no? Ang buhay dapat balance. Kasi nag-aera talaga ako. Siguro yung gala with the cross. Kasi magagala ako, kung masabihan ako dyan, mag-ministry talaga ako. At usually, sa lahat ng invitation ko, ako kasi talaga ang taga-pray. Or, hindi lang taga-pray, MC ako madalas. Kapag medyo malaki o bunga yung celebration. So, hindi na basta gala yun. At kapag MC ka, may authority ka, magsabi, salita. No? Samantalin ko pagkakataon, ipakilala si Jesus. Okay. Ang buhay ng anak ng Diyos, sabi ko dapat balance. Pero, ito po paano mo nasabing balance sa isang bagay kung lamang sa isa? Pero ang Kristiyano, ang anak ng Panginoon, ito po yung panutunan ko sa buhay. Balanse ang buhay ko, pero lamang sa Panginoon. Yun ang totoong balanse ng buhay. Paano mo? Pagpaguluhan mo. Yes. Kasi usually, ang Panginoon, ang panutunan ng Panginoon, madalas, maliwaga. Hindi natin basta maintindihan ng gano'n na. Pero ito yan. Dapat, ang paglilingkod sa Panginoon lamang, pero saka lang magbabalanse ang buhay mo kapag lamang ang naglilingkod sa Panginoon. Nagets niyo po ako, balanse ang buhay pero lamang sa Diyos. Saka lang magiging balance ang buhay mo kapag nilamang mo ang Panginoon sa buhay mo. Saka lang magiging balanse. Pero kung lahat sila balanse, pantay-pantay kasama ang Panginoon, hindi yung balance ng buhay. Ibig sabihin, nakaangat ang para sa Panginoon. Saka lang magiging balanse ang buhay natin bilang Kristyano. Amen. Hallelujah. Praise God. Para magulo lang. No? Pero alam mo sa Kristyano, hindi magulo. Matik yun, na kapag anak ka ng Panginoon, lamang ang para sa Panginoon, saka lang magiging balanse ang buhay mo. Wow. Praise the Lord. Nakakahawa na si Pastor Stephen. Dahil siya kaya pakinggan. Minsan di natin maintindihan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Pero dapat natin maintindihan. Alam niyo, pagsikapan doon mga kapatid, maging mabuti talaga ng anak ng Panginoon. Pagsikapan niyo na maging masipag talaga na anak ng Panginoon. Alam niyo, pagsisikap, nagsisikap ka na gawin ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Gusto yung Diyos. Hindi yung, kasi ang katamaran, wala kang nagsikhay para sa iyong faith, sa paglalim at paglalong yung pananampalataya, katamaran, ay, susulitin mo sa Panginoon. Ikaw wala kang ginawa. Hindi ko na nagsikhay, wala akong nakita sa'yo. Salamat sa buhay ng ganitong ulit. Ito ako, kasi dati yan, hindi na nakikita. So, yun po yung pagsisikap. Nagsisikap pa ng pagsandi. Wow, doon ka na. Apel, sinong speaker dyan? Mag-ingat din kayo, mga speaker, hindi ko lang yung pastor. Hindi yan imposible. Hindi po imposible. Totoo. Ang puso pa ang tinitingnan ng Panginoon. Ano so sad? Oo. Kasi alam nyo ang pagpili ng Panginoon sa atin. Alam nyo, hindi natin alam kung ano talaga yung nakaabang para sa atin. Sabi sa Ephesians 3:20, favorite ko lang yung verse na yan. Hindi pa sa kaya mong pangarapin, isipin, kaya ka pagpalaan ng Panginoon. Diba? Amen. Praise God. Diba? So yun. Sino mas mahal mo ngayon? Sino na mas mahal mo? Mammon or si Jesus? Mammon may pangalang tao din na Mammon, di ba? O, ingat ka kay Mammon. Okay. Sino unahin mo? May kanta na to yung sino ang pipiliin mo. Okay? Hindi na pinag-iisipan po yan. Pagtotoo kang anak ng Panginoon. Kung may dapat kang piliin, unahin, at mahalin, ang Diyos yun. Ito. Una ang Diyos, akala ko talaga, pangalawa ang ministry. Sa paglilingkod sa Panginoon mo. Una ang Diyos, sunod ang pamilya, pangatlo ang ministry, sunod ang ibang bagay. Pamilya talaga.
Kasi hindi pwedeng naglilingkod sa Panginoon, ang pamilya mo, hindi mo iwan-iwanan mo na rin. Hindi ka talaga tulong-tulong doon. Ay, saan nga ako practice nga di ako. No. Pinagpalaki mo pa eh. Eh, ang pamilya mo, huwag mong kakalimutan. Yan. Kaya maraming maraming anak ng Panginoon na, wow, okay, sobrang hindi alam-alam sa loob ng church. Napaka-alam talaga. Ang init, natin sa simbahan. Ang lamig. Kaya ito natin sa bahay, ang lamig. Hindi kinapansin ni tatay niya. Ano yun? So, paano ka mag-ministry? Ang tatay mo, hindi mo kinapansin, hindi mo kapatid, ang kapatid mo. Gusto mo sa simbahan ka na lang, siguro magtira. Oo. Di wala kalanan sa simbahan, nakapagkain. Fasting ka. Okay. So, yun. Kung ang puso mo sa Diyos, mga kapatid ko, alam niyo yun, honesty is the best policy. Palitan natin. Loyalty is the best policy. Pag sa Panginoon ka, dapat maging loyal ka sa Panginoon. At panindigan talaga ang pagiging anak ng Panginoon. Hindi yung anak ako ng Diyos, o hanggang doon ng period. Panindigan mo. Panindigan mo. Natuwa ako. Meron pa ako Thursday schedule. Malamig na dito. Mga nanay talaga. Sa mga nanay. May basta ko kataan. Mama, kaya sana ako eh. Pero kakahiya naman eh. Magdadating na ako na Bible study tayo. Oh, praise the Lord. Diba? Sila na yung nag-prepare ng sarili nila. Kasi alam na naman schedule. Isa naman, sorry, I'm late. Naglaba pa ako eh. Ay, huli ka lang. Tayo mag-1, tayo mga pinag-aralan namin. Sabi ko, huli kasi. Pero nagtuwa ako. Alam niyo kung bakit? Matanda sila dinamang sa akin. Almost double of my age. Kasi 60 plus na, hindi rin double. Pero sobrang tanda ng buwan. Pero yung respeto, may tindahan. Itong inaano ko na doon. Sa harap lang kami, nabili. Upo ka muna. Ikaw madali ako, pili lang magic sarap. Kaya po, pinamaluto lang ito. Uy, nasunod pa lang. Ma'am, ang sabi niya para nabulol ko, postura ka po. Sabi mo na lang, ako na nag-correct. Hindi mo ako pastora. Praise the Lord. Grabe, alam mo yun, sobra ako to rin. Nalilap ako. Nagpunod na lang mga 60 plus. Ibang klase ang Diyos natin. Sinasabi ko sa inyo yung mga klase. O ngayon po ngayon, nabili lang yun na, nagsitahan ko na. Nusunod din, dito tayo Lunes. Katawa ko talaga, sobra. Tapos ito po, coincidence lang. Kasi ako talagang normal sa akin yung makawayan kita or babatiin kita. Parang hindi kasi ako pakalit pag yung parang nagalakad ako sa pilit ko sa kita. So, hindi yung normal sa akin. Ibig sabihin, pag hindi kita rin pansin, pero medyo abnormal ako that time. Hindi yung normal eh. Kasi ako talagang mabati, yung parang sa bahay namin. Manak, saan ka nagpunta? Ganun ba na? Ganun ba na lagi? Kaya ito na makasama ko sa Robin, solo ang bahay. More ako. Inip ako. Kasi wala nagataas. Sino ba saan ka? Alam mo daw, Pilipino, chismoso. Dapat kasi sa good morning, na yun, no? Kaya saan ka galing? Kaya ako malaman. Hindi yun. Pero sa ating Pilipino, normal yun. Ngayon ito, may isang nanay. Pero may pakaway lang pag ako. Oy, parang magalan na ako. Akala niya nila-imbitahan ko siya. Basta ito bakit? Di ba sabi tinawag mo ako? Praise God. O, di pinatakdan ko siya sa Panginoon. Ang galing nga eh. Sabi ko, hindi kita tinawag, tinawayan lang kita. Kasi parang minsan, may ano rin na tao, parang alam ka dito na i-invite. Pero like mong iniisip, na kapangyarihan ng Panginoon, wala talagang pinipili. Matangkad man yan, matalino or what, walang pinipili. Minsan natin nga, kita ko sa mga kumakilis na mahirap ako pagsabihan, no. O diba, galing na yun. Sen, sabi ko sa sunod Lunes tayo dito. Nagpapahapon lang pa ako kasi busy sa bukid. Ang bukid namin nag-outward training, so dapat 5 past 5. Saka pa lang ako magkaka. So, uuwi ako ng gabi na. Kasi siguro ako inubo. Kasi malamig ang tao. Okay, galing ng Diyos, no? Ipag-una sa Panginoon, loyalty po yun. Yung linggo talaga nakaplastar na susutin mong damit. Alam mo na mga i-mix in match mong color. Ganon. Susutin mong hikaw. Alam mo na, sa mga lalaki, alam na nila kung magkakorbata ba sila o hindi naman. Normal naman, wala ng necktie na yun. Ganon, alam mo na yun. Okay. Tapos ito, sabi ni Pastor Stephen Brando. Graduate siya ng IT. Basta graduate siya ng IT. Tapos sa akin niya, pwede apply ako.
Ito talaga pag-alaman ng Panginoon. Pero nag-apply ako sa amin niya at may Sunday doon ay kahit mataas ang sweldo, hindi ko na tatanggapin. Di ba? Kasi ang pananaw ng anak ng Panginoon, di ba? Kaya ako okay ako sa teaching profession ko kasi sa maduglig ko talaga. Kaya kung hindi ko hinagad mag-head, kasi nga ang head, wala ba yung pilit ko eh. Sa maduglig ko lang nagapunta sa Baguio, nagapunta sa Palawan, mga rumulog ko ano eh. Nasabi ko, kaya ako dito, sarap tuloy muna tayo. Okay na muna. Total, masaya-saya naman ang pagngiti. Kasi ang pagngiti, ang pagngiti, galing sa Panginoon. Eh, mahirap pagngiti, no? Mahirap yun. Kasi talagang may gano'n akong parang, kamusta ka? Okay naman. Kasi ang pagngiti galing sa Panginoon, pagtunay, mga tawa ng totoo. Kasi pag fake, iba yung tunog nun. Sige, paano nyo dito, ang iibahin yung tulong ng setting tawa at hindi. Ay, sasabi ko sa inyo, may gano'n. Mahirap masayahin. At ang kaligayahan galing sa Panginoon. So, okay mo na sa teacher 3. Tinig dito, teacher 6 na to. Kaya iba na tao ka naman ito eh. Okay. So, yun. Diba? Sabi niya, pag Sunday talaga, tapos apektado yung pag-worship sa Lord, kahit na mataas ang sweldo, hindi ko tatanggapin. Sana lahat ng Kristiyano wala na pananaw. Pero natin kung gusto-gustuhan, yung mga may Saturday and Sunday talaga. Siyempre na si Buwana, alam niya si Gila yun, Villarrica, alam niya si Arian yun. So, dito pa kayo mga ano natin, tauhan natin dyan, mga miyembro natin na may sa Madot Linggo. Pero totoo, alam niyo po, kung hindi na nakakapanangkahan, mga yun eh, kulang yun eh. Kaya lang, what lang magagawa, yun ang trabaho, source of income, ang kanyang job, o anong mamuluin. Nabuti ang mga nagatututo dyan ay hawak ka na oras sa telebisyon. Kaya masarap pa rin negosyante kasi hawak mo yung oras mo. So ako okay na ako sa profession ko. Kasi pa sa Sabado, hindi ako ganyan talaga ng maaga. Kaya naubos na ang palod ko kay laban namin yan, nakilabay. Pag mayaman kang guro, pwede yun, magpalabangan. Kung mga normal lang kayo ng sweldo na ito. Kung kitang galabain, Lord. Ayaw ko talaga ang galaba, kaya na pinakakapakod talaga. Sino dito yung hobby na maglaba? Oh, wow! Natuwa ako sa isang vlogger. Natuwa ako sa isang, di ba, vlogger ako, mayaman ako. Kaya, yun, siya mayaman, Pero galaba siya. So ako mayaman, hindi, gaba din, at ako din, art. Ay, hindi man, brown is art, sa akin, kubog man, Pero totoo ko mayaman talaga ako, makapalit art ako. Yun hindi ako tapos, siyempre kayo ko sa garden. Paano ka makapalit art mo ito? Kaya mo pa, pudyo ko man. Pero kung mayaman talaga ako, siyempre nag-aupa ako ng hardinero. Tapos tagal na pa. Possible yun. Kaya hindi nagtrabaho ako ng may ditoy. Haba-habaan yan. Pa. Salamat sa Panginoon. Kasi nutin natin ang mga nag-garden, dalawa na is. Ako, naka-helmet pa ako, walis ako eh. Pero pag ako sa mga, parang itong lalakaran ko, helmet pa yung bed. Walis. O, dito, high ng aso. Pag nanay ka talaga, ikaw lang naman nakakakita. Ay, wala ka namang third eye. Kasi pag Kristiyano mo lang third eye, mga kapatid. O, baka kasi pabukas ang third eye nyo. Okay. Amen. Iba ang vision pag anak ng Diyos. Ano? Ito, minsan natin maitig. Marami kasi kwento, no? Mahalaga ka ng Sunday sa anak ng Panginoon. Mahalaga tayo ng God. Yun. And a life worth living is a life that chooses God first. Wala naman talaga ang English doon. Praise the Lord. Ito, ang sulit na buhay at makabuluhang buhay, ang buhay na inuunang Diyos. Ito po. Ma'am, sabi, gabi na kasi ako, kahapon na ba? Ma'am, ikaw pala yan? Oo, ako. Kasi may Bible study ako ginawa. Itong paano na to, marami naman kasi sa mga magulang ko. Para mag-i-deal ko na sa akin. Ano po ako? Pinakain sa akin. Sabi niya, kung ano, Adventist. Natutuwa kasi pag Adventist, niya nasa si Jesus Christ. Hindi ko lang alam kung ano pa yung mga doktrina nila. Pero ang malaga doon si Kristo, tinakas mo. Hindi ko alam kung kasi, sayang yung buhay ko. Gusto ko magpapagod yung buhay ko, na araw-araw gusto ko may mangyari, may magawa ako para sa Panginoon.
So, may Bible study ako dyan ng sa inyo. Sama ka? Sabi ko, ang buhay, alam mo, pag wala si Kristo, si Jesus sa buhay natin, parang ganito totoo. Alam niyo, oval, sa amin yan eh, yung may bidog lang, tatakbo-takbo, malalagay para tatapos. Ibig sabihin, walang direksyon ang buhay mo kung wala si Kristo sa iyong puso. Dito ka na. Hindi mo pa rin matagpuan ang kung may direksyon. Totoo po yun. Pero, kapag si Jesus Christ ang nasa puso mo, automatic yun, direksyon para kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Iba ang Diyos natin eh. Iba ang Diyos po natin. So yun, ang buhay na sulit, sabi dito, kasi nag-search ako sabi, ang buhay na sulit ni pamuhay ay ang buhay na Diyos ang sentro. Pag sentro si Jesus sa buhay mo, sulit ang buhay mo. Walang regrets. Mamatay ka man ngayon o bukas at kaya, sure ka. Sure ka. No? Life is colorful. Not just life is beautiful. Kasi pag colorful, para siyang rainbow. Diba? Pag colorful, di ba masaya? Tingnan. Wow, ang saya. Lalo pag maraming bulaklak na colorful, masaya yun eh. So, life is colorful, life is beautiful. Ano ang beautiful? Pag beautiful, parang illustrate agad natin sa flowers. So, pag alam niyo ang beautiful sa flowers, pag bloom. Pag nag-bloom, sino yung nakakalam ng garlic vine na halaman? Yung para siyang pag inamoy mo, amoy garlic siya, pero sobrang ganda niya pag naman. May ganun ako eh. Ngayon, ang buhay natin, mag-bloom ka ng bongga para sa Panginoon. Alam mo yung bloom? Alakasan yun. Kagandahan mo yan. So, ibig sabihin, habang nag-bloom ka, gamitin mo para sa Panginoon. Mga karagsan ulit yan. So, para sa Panginoon, habang ikaw ay blooming, nag-bloom ka, ibig sabihin, kasiglahan, kalakasan, kagandahan, kaisigan, kagwapuhan, ibigay mo sa Panginoon. Bakit? Kung white flowers ang buhay natin, bukas lang ka na rin. Kaya habang bloom ikaw, sigurado, ay ano ito, ano ang tawag doon? Samantalahin mo na ang pag-bloom mo para sa Panginoon. Di ba? So, pagsasabayin mo ba ang kayamanan ng Diyos? No. No. Pili ka lang kapatid. The decision is yours. Nasa iyo palagi ang pagpili, ang desisyon nasa iyo. Sabi, huwag mag-impok ng yaman sa lupa. Huwag mong pahalagahan ng gusto ang mga bagay dito. Sabi sa Colossians 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang panlupa. Kasi ang panlupa, may insekto, may tama, may magnanakaw. So, mawawala, temporary lang lahat. Unahin isipin ang Lord, hindi ang world. Diba? Ay, ang Lord, hindi ang world. Kasi pag mundo, ang inuna mo ay wala. Okay? Po? At madaming mga agaw ang world, ang mundo, madami. Pero, tandaan ko nyo mga kapatid ko, hindi ka maaagaw sa kamay ng Lord. Pag siya ang inuna mo. Kasi madaming hatak ang mundo. Madami. Pero kapag magpahawak tayo ng mahigpit sa Panginoon, ng buo, bigay lahat sa Kanya, hindi tayo maaagaw ng mundo. Kasi ang focus natin, sabi mo nga, kung nasaan ang isip at puso mo, ay kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon din ang puso at isip mo. Maging yaman natin si Kristo, una siya, hindi ka, hindi ikaw. Hindi siya, hindi rin mundo. Kundi dapat ang tunay na yaman natin, si Kristo at hindi ang mundo. So, sino ang dapat una sa puso natin? Si Jesus na. Purihin ang Panginoon ngayong araw ito. Praise God. Palakpakan po natin. Kanina, nilapitan ko si Carline. Nakakaalam mo ito? Ano ang alam mo? Carline. Kasi kung na mahirap siya. Hindi siya Carline. Di ba nahihirapan din kayo? Ben, palayo ko na lang, Ben. Shrine. Skyline. Ayan, buti naman. Hindi mo madali lang yun. Laini, first time yun, no, eh. Sino nag-invite sa'yo, Ben? Si Pao. Pao, salamat. May award ka sa Panginoon. Bakit ka napapayag? Si Pao.
Dito ka, Caroline. Okay lang, invitahin ka namin. Ganito lang ginagawa ko talaga every Sunday. Dito ka, Lane. Lining. That's Ganda ng buhok mo, may kulot. Buti na papaya ko, may dito kasi naka-live tayo. Di ba gusto niya dito? Kasi kayo. Kahit bigyan mo siya ng mic. Ang mag-question and answer portion tayo ako mababa at manalangin. Mahalaga to. Bakit siya napapayag ni Pao? Kayo. So, ganito po kasi yan. Yung family ko, society papa, Catholic po sila. And then yung sa mother ko, born again po sila. And then yung kasama ko kasi rito is, nasa side ako ni Papa, which is Catholic sila. So every time na magsisimba ako sa born again, nagagalit sila po. Naiyak ako. Na, bakit dyan ka nagsimba? Kasi ano po parang ako lang po baga yung kontra dun sa compound namin kasi magkaiba ako ng religion. So kapag gusto ko magsimba, uwi ako dun sa lola ko, which is born again sila. And then yun po kasi hindi ako makauwi, kaya dito po ako sa Bubo. Then, in-invite po ako ni Paula, tapos dito ako wala. Ano kasi Pao? Classmate ko siya last year. Last year, pati ka nag-loyalty yung grade. Last year, may pinipili ka. Praise the Lord sa buhay online, training. Yung panayang, salamat sa buhay mo. So, si Jesus na sa puso mo na ngayon. Tatanda mo na siya sa buhay mo. Ang tuloy sila doon. Palapakan natin sila yung gusto mo. Oh. Hindi, gusto mo pa ba magsalita? Kasi ayaw mo pabitawan na yun. Nakakatawa siya, di ba? Praise God sa buhay nila yun. Yun o, tamo. Nakita niyo mo yung pagpili niya. Ano pa siya, nagkwento pa siya. Kwento niya pag ina mga ibang religion. Hindi ko alam na ka-live tayo na hindi. Kaya panood ka rin. Anyway, loyalty po yan para sa Panginoon. Di ba gano'n? Ganun talaga gawin ko. May bakit. Hindi siya pinakit, pero kung saan sila nakiyak. Di ba? May power na itong perfect na nasasabi ko sa inyo. Kung saan sila nakakasal. Oh my. At nagkwento na, purihin ang Panginoon. Ganun ang Diyos eh. Di ba? Sa simpleng bagay lang na pinipili natin siya. May blessing yun. May pagpapalat pa lang ito. So yun. Ngayon ko na parang mahintint ako. Hirapan ako kasi parang basta barado po ang aking sa sipon. Pero purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi hindi malaki tayo nag-singgit pag-preaching ba. Hindi kailangan ang sigaw, ang malakas. So, paiba-iba tayo ng mga tawag dito, style. Praise the Lord. Basta huwag niyong pag-aralang matulog. Pero pag nakasalita, wala ko nakikita natutulog. Wala baga. Kasi pinag-aaralan niyang matay. Bakit natutulog? Hindi totoo si Apostol Pablo pala, habang nagsasalita siya, yung may sa bintana, sa may bintana nalaglag eh. Kaya sabi doon, huwag ka talaga matutulog habang nagpipreach kasi pwede kang mabango. Kaya huwag niyong pag-aralang mamatay. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong tapos ko, at tayo po yung nalaman. Hallelujah, Jesus. Thank you so much sa araw na ito. Napakabuti niyo po. Lord, purihin ka. Deserve mo talaga ang aming pagmamahal, ang aming pasasalamat palagi sa aming mga buhay. Lord, kung may pipiliin kami, hindi ang mamong Lord, kundi ikaw sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, hayaan mo na maalala nila ang mensaheng ito, higit sa lahat, hindi na maalala, kundi Panginoon makiakulay sa pang-araw-araw na buhay bilang tunay mong anak. Salamat sa umagang ito, sa tagumpay ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa divine wisdom. And Lord, we pray, Father God, sa umagang ito, nabigyan mo po kami ng divine love sa aming mga puso upang mga tao mahirap mahalin namin, Panginoon, ang mga mahirap mabuti, maabot pa po namin ng mga salita. Purihin ka ngayong umaga at pagpalain din ng iyong pangalan. Ngayong umaga ito, purihin ka po in Jesus' name. Amen. Amen!
Amen. Good morning po sa ating lahat. Muli. Salamat sa Panginoon at inuna natin siya ngayong umaga. So ngayon ang ating pong announcement. Unahin natin yung ating family day. Yan, malapit na po. April 3 hanggang 5 at doon po yan gaganapin sa Tugtugin Elementary School. Handa mo na ba yung ating mga ano naman po? Ready na. Okay. Sarap ng tawa ni Ahira. Good morning, Ahira. So ngayon po, narito ang ating patalastas, paalala. Sa February na. Yan, tapos na ang February 2, kaya pala masarap magitin ni Ahira kasi nag-birthday po siya ng February 2. Then February 22, Jan. Si Brother Jan, malapit na dyan. February 23, si Eloy. Wow, yan yung mag-birthday ngayong February. At ang ating pong prayer meeting, pagmatuloy sa 7 p.m. po ng Friday. Practice at ng praise and worship, 6:30 p.m. ng Saturday. At ang ating Sunday worship, 8:30 a.m. So, yan po ating mga patalastas. So, salamat sa naging bagong bisita ngayon. Si Laili. Laili. Welcome ka dito, Ben. Pag gusto mo dito ka. Welcome ka sa Blue Christian Fellowship. At gusto ko rin pasalamatan ang aming yung matagal ng promotion. So, salamat sa Panginoon kasi ang oath-taking hindi matuloy-tuloy. Pero ang ginawa ni Lord, pinamadali niya. So, ang pinagawa na sa amin ay nagpirma na kami ng appointment. Yun talaga po ay sure na teacher 6 na tayo. Yes! Salamat po kayo. Magandang umaga po. Nais ko rin pasalamatan ng Panginoon sa buhay ko. Medyo talaga nakatulog ako kasi nagtino ako. Buti pa ako, hindi, iba yung pakiramdam ko talaga. So, sabi ko kanina, pipiliin ko ang Panginoon kasi kahit, hindi kasi ako maganda kanina dahil siguro yung pakiramdam ko, pag dapat dito ako dito pa lang mga go, dito na, hindi ko alam sige. So, salamat sa pag-iingat ng Panginoon kasi sabi ko kanina, kung itutulog ko lang to, hanggang buhay ako, Panginoon, dapat doon ako sa celebration at tapos malapit mo kami agad ako. Pero hindi, mas karamay ko sila kapag may pagsubok ako doon sa bubo, kaya tulong. Kaya, sabi ko, Panginoon, salamat. Saka, pangalawa pinapasalamatan ko sa Panginoon. Medyo mahirap yung kontrata ko ngayon for photography. Lahat ng karamihan teacher na yung photographer. Mga kontrata, sobrang hirap po. Pero hindi ko yun, hindi ako nagtatampo kasi talagang gano'n yung buhay weather lang. Kung i-bless ka ng Panginoon kahit hindi sa photography, alam niyo yung ginawa ng Lord sa akin? Dahil kaya wala ko talaga pera. Gano'n, Panginoon, wala pang tumatawag sa akin ng mga kontrata. Marami na akong iniikot na school. May mga nakatanim na mga mga nakuha na ba? Gano'n, dati last year. Sobrang dami kong nakuha ang kontrata. So, nabago yun. Kaya nakakita ako yung walang pera, pero okay lang kasi alam ko di makapabera yun. Kung bakit nyo naalala ko si nanay, pero nyo kahit sakay na, magkakapera ka rin talaga, no? Kahit papaano. Sabi ko kay Kim, naku patay, meron na ako nag-disadvantage. Baka, sirahin nila yung nitsuri natin kung pala tayo nakabayad ng kung ilang taon na, renewal. Kailangan kasi renew ko pala yan. Ngayon, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bigla ko bangon. Sabi ko, pwede ba hindi ano na yung isa ng gastos? Kahit magkano pa? 1,000. Sabi ko yata. Alam niyo, sabi niya, ay gawain ko ng 2,000. Yun na lang yung 1,000. Diba? Kulit ng Lord. So, mga ganun pagkakataon, ay, saya-saya ka rin, di ba? Yung mga pamatayan ko,
So, paano kakabait ng Diyos talaga? So, dito naman about sa photography, may isa rin naman tumawag na teacher na magpapa-schedule, pero hindi siya ganun karami. Parang 35 lang, pero blessing pa rin. Ito kasi yung school, bagong principal, kahit na iba ang kinuha ng mga teacher, pero hindi sila pinayagan. Kaya na-close talaga. Tapos bagong sikat na dati napakalaking school yan, ang nakuha ko. Teacher talaga po ang nakakuha. Pinaprant nila yung mga pamangkin na lang nila. So, okay lang kasi ganun talaga yun. Tapos pagdating naman sa manood na hawak din yan, halos 120 bata. Nag-bidding po, 3 kami. Pero hawak ko yan last year. So, ang nangyari na division, kanya-kanya. May mga parents kasi nakamag-anak nila ay mga photographer. Pero naman nag-manood, parang din naman ako, hindi naman ako doon. Talagang may pinapaaral sila. So, pinaglaban nila yun na sariling atin na lang, sabi nila, ang mga teacher naman, pinaglaban nila kung kaya wala sila magawa. Dahil, celebrity teacher sila ngayon, pag sinabi ng parent, ito talaga ang masusunod. So, medyo nalangkot ako ng konti nung gabi. Pero kaibigan ko si Carlos. Hindi naman taga na si Carlos. Pero maganda yung ginawa niya. Di ba kung na, habang inaayos ko yung problema doon sa pamangkin ko sa barangay, na nakaharap kami doon dahil tik masaktak yung aking pamangkin. Kumama doon sa grupo ng may mga problema, napasama. So, muntik talaga kami maipugod. Kung walang lumabas na mga tao, patay, ilang 5. 7 ang kalatan. So, inaayos ko yun sa barangay. May tumawag sa akin, si school. Bilisan mo. Kung ano yung emergency. Basta bilisan mo lang. Ano, bilisan mo sa hearing pa ako? Alam niyo po, kapag gusto kang i-bless ng Lord, kahit sa kalagitnaan ka ng pagsubok, mayroon ko rin na, di ba? Ang gano'n po hapon sa yung naging kalaban ko sa baby, ginamit ng Diyos para bigyan ako ng kontrata. Ito na, ito na pasala ako ng Lord. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Hindi kahit pa paano, ay sabi ko may magbabayaan na ako. Kahit pa paano, kahit hindi ba yung kontrata, wala kang ipiprint out, kahit pa paano, may kita ka pa rin. So sabi ko, Panginoon, hindi mo talaga ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Alam ko yun. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit, yun nga, ganda naman sa akin. Kahit medyo, hindi pa ako nagbago dahil tumatawid ako. Napakaganda ko ng mensahe. Nakaka-iba-iba talaga. Salamat sa Panginoon. Sa kabila ng pagsubok sa aking buhay, kabilaan, sabi ko sa Panginoon, bahala ka na dyan. Kasi pinapasaya mo naman ako kahit sandali, naiipsan. Ganun talaga ang buhay ko. Ang mahalaga, manatili tayong tapat sa Panginoon. Kahit maraming nakasunod. Ako kasi gusto ko masakit talaga yung pananampalataya. Natutuwa na. May mga bago na pagkita. Mag-i-stress ka talaga. Pero isa lang ang pinanindigan sa kakapit ko sa ito. Kasi ikaw lang ang solusyon. Paano na lang? Iiwalay ako sa iyo. Paano mo lang tatalikuran ito? Paano na lang? Bawat maliit na bagay, malaking bagay na ginagawa ng taon, kahit trabaho ko, ayun, matindi. Pero, hindi ba ako ganda kumanta? Ayun, kasi na, kumakanta ako. Kasi, naalala ko si nanay, nireview namin. Yung boses natin, minsan ko lang narinig na, ang ganda ng boses niya. Yung nag-review pa namin. Kaya ako, sabi ko, sa pag-awit, alam ko na isang bagay na yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Panangga natin yun. Diba? Hindi kumapit ko manatili lalo mag-pusik. Kaya to God be the glory sa buhay ko. Salamat.
Ngayon po ay makakarinig tayo at kami pa ito nag-request si Ate Susan at dalawang pamilya. Pamilya, wala kasi na single mga kapamilya. Hindi na kayo. Nakakalaw tayo. Alam mo naman.
Huwag ka mataas. At wala muna. So, praise the Lord. Siya ang papurihan. Falsetto, di ba? Falsetto. Sabay po tayo lahat basahin. Sabay-sabay po namin basahin yung Colossus, chapter 2, verse 6 to 7. Kaya pinagkakan niyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon. Mabuhay kayo na kayo pag-iipag isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isahalin ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa sampanampalatayang itinuro sa inyo na lahat kayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Tatawagan natin si Sister Joby sa offering Brother Jules sa closing prayer. Tayo po'y manalangin sa ating aking kaloob. Panginoon, muli pa kami papasalamat sa buhay na patuloy mong pinapayaran sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa aming nakayanan ngayong umaga. Palayan po ang mga ibigay ng bawat isa, Panginoon, para ito'y
namin sa pagpapunlad ng sambahan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at naway ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna at magbigay ng lakas sa bawat isa. Ito po ay aming hiniling at naway palain mo po ang bawat isa sa amin ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagtatapos sa aming ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa natapos naming gawain. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita na nagsilbing palakas sa aming mga pananampalataya, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon, na patuloy mo pa kami patatagin sa mga oras ng aming pangangailangan, Panginoon, sa langit ng nandiyan. Kaya maraming salamat po sa mga tao at ginagamit po sa sambahan ito, Panginoon, na patuloy nagpapalago at nagpapasigla sa iyong gawain. Nagpapasalamat po kayo, Panginoon, sa aming pagtatapos. Bago po namin, Panginoon, ang kalakasan at bagong buhay, Panginoon, na pagharap muli sa araw ng darating. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa mga patuloy na iyong mga salita. At sa amin po pansamantalang pagtatapos, maawag po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa samahan ito, Panginoon. Maraming salamat po at pinabalik namin sa iyo